Magandang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli na namang sumapit ang oras kung saan sabay-sabay nating bubuksan ang isang aklat ng buhay, isang kwentong kukunin tayo mula sa ating kasalukuyan at dadalhin tayo sa isang paglalakbay na puno ng damdamin. Sabi nila, ang hustisya ay bulag. Ngunit paano kung ang piring sa kanyang mga mata ay hindi tela, kundi ang bigat ng ginto at kapangyarihan? Paano kung ang katotohanan ay kayang itago at ang kasinungalingan ay kayang isigaw sa buong mundo? Ngayong araw, samahan ninyo akong pakinggan ang isang kwento tungkol sa dalawang taong pinagtagpo ng isang trahedya, isang lihim na inilibing ng kahapon na siyang magiging susi sa katarungan ng bukas. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kanilang kwento. Isang nakabibiinging katahimikan ang bumabalot sa buong bila sinagtala. Ang katahimikang yon ay binabasag lamang ng ugong ng telebisyon sa sala, isang boses mula sa ibang mundo na naghahatid ng balita tungkol sa pagguho ng mundong matagal nang kinilala ni Hiraya Salcedo. Isang malaking iskandalo ang sumabog sa mundo ng pagnenegosyo ngayong araw. Sabi ng news anchor, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng tensyon. Ang bilyonaryong si Sinag Monteverde, ang kinikilalang golden boy of technology, ay humarap sa korte para sa kasong pandaraya. Napatigil si Hiraya sa pagpupunas ng isang mamahaling florera. Ang basahang hawak niya ay nanatiling nakadikit sa makinis na porselana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking screen. Doon, nakita niya ang replay ng pagdating ng kanyang amo sa lungsod ng Maharlika Hall of Justice kaninang umaga. Nakasuot ng isang itim na suit na tila mas mahal pa sa kabuuang ipon niya sa buong buhay niya, naglakad si Sinag Monteverde na may kumpiyansa. Ang kanyang panga ay matigas. Ang kanyang mga mata ay matalim. At sa kanyang mga labi ay may isang maliit na ngisi, isang ngisi na tila nagsasabing kaya niyang bilhin hindi lang ang korte, kundi pati na ang buong batas. Mayabang, arogante, ganoon niya palaging nakikita ang lalaking iyon sa tuwing nagkakaroon sila ng iilang pagkakataong magsalita sa isa't isa sa loob ng mansyon. Ngunit ang imahe sa telebisyon ay biglang nagbago. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, pagpapatuloy ng anchor, ang buong legal team ni Mr. Monteverde sa pangunguna ni Attorney Felipe De Leon ay biglaang nag-withdraw mula sa kaso sa kalagitnaan ng hearing. Ang kamera ay nag-focus sa loob ng korte, isang kaguluhan, mga bulungan, mga flash ng kamera, at sa gitna ng lahat, si Sinag Monteverde. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang pagkawala ng nanggisi sa mga labi nito. Ang kumpiyansa ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng isang madilim na galit. Para siyang isang haring biglang hinubaran ng korona sa harap ng lahat ng kanyang mga nasasakupan. Isang matinding buntong hininga ang pinakawalan ni Hiraya. Pinatay niya ang telebisyon, ayaw nang dagdagan pa ang bigat na nararamdaman sa kanyang dibdib. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, ang bawat galaw niya ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw sa pangalan ng nag-iisang taong nakatira dito. Isang taong ngayon ay nag-iisa na rin sa buong mundo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa opisina ni Sinag. Ito ang puso ng kanyang imperyo. Ang amoy ng mamahaling leather at lumang libro ay sumalubong sa kanya. Maayos ang lahat, malinis, ngunit ramdam ang pag-abandona. Habang nagpupunas ng alikabok sa malaking lamesang gawa sa mahogany, nahagip ng kanyang mga mata ang isang naka-frame na litrato. Kinuha niya ito. Sa litrato, isang mas batang Sinag ang nakangiti, nakaakbay sa kanyang mga yumaong magulang. Iba ang kislap sa mga mata nito noon. Puno ng init at pangarap, malayo sa nanunuot na tingin na ibinibigay nito sa mundo ngayon.
Sa isang saglit, nakaramdam si Hiraya ng kaunting awa. Sa kabila ng bilyones nito, sa kabila ng kapangyarihan nito, nakita niya ang isang lalaking nag-iisa. Isang ulila, tulad niya. Pareho silang nawalan, ngunit sa magkaibang paraan. Dahan-dahan niyang pinunasan ng alikabok ang salamin ng litrato bago ito maingat na ibinalik sa pwesto. Bumalik siya sa sala, dala-dala ang isang kakaibang bigat sa dibdib. Binuksan niyang muli ang telebisyon na para bang may isang puwersang humihila sa kanya na alamin ang kahihinatnan ng lalaking nagmamay-ari ng bahay na ito. Sakto ang kanyang pagbukas. Isang digital forensics expert ang ini-interview na ngayon. Mr. Alcaraz, gaano ka-sopistikado ang ebidensyang digital laban kay Mr. Monteverde? Tanong ng news anchor. Napakatalino ng pagkagawa. Sagot ng eksperto, isang lalaking nasa mid-40s na may makapal na salamin. Ang code na ginamit para ilipat ang bilyon-bilyong pondo ay halos imposible i-trace. It's a work of art kung matatawag mo itong sining. Mayroon itong natatanging lagda o signature sa arkitektura nito. Isang estilo na hindi ko pa nakikita saan man. Ipinakita sa screen ang isang close-up shot ng sinasabing ebidensya. Mga linya ng berde at puting mga letra at numero sa isang itim na background. Para sa karamihan, isa lamang itong magulong tignan na computer language. Ngunit para kay Hiraya, hindi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat, na tila may isang malaking kamay na pumiga sa kanyang dibdib. Ang basahang hawak niya ay nahulog sa sahig na gawa sa marmol, ngunit hindi niya ito napansin. Ang buong mundo niya ay nag-focus sa mga linyang yon sa screen. Ang sequence, ang syntax, ang eleganteng paraan kung paano isinulat ang bawat command. Hindi lang ito pamilyar. Ito ay isang bagay na nakaukit sa kanyang kaluluwa. Isang ala-ala ang biglang bumalik sa kanya. Isang gabing umuulan. 10 taon na ang nakalipas. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang ama, si Amado, sa kanilang maliit na computer shop. "Tingnan mo anak," sabi ng kanyang ama. Ang mga daliri nito ay tila sumasayaw sa keyboard. Ang pagsusulat ng code ay parang pagpipinta. Kahit sino pwedeng maghalo ng kulay. Pero ang tunay na pintor may sariling estilo, may sariling pirma. Ito, sabay turo sa screen. Ito ang lagda ko. Ito ang diwa ni Amado Salcedo. Ang mga luhang matagal na niyang itinatago ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang code sa telebisyon. Ang napakatalinong ebidensya na magpapakulong sa kanyang amo ay hindi lang basta code. Ito ang sining ng kanyang ama. Ito ang kaluluwa ng kanyang ama. Ang mga salita ng eksperto ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Isang estilo na hindi ko pa nakikita saan man. Dahil iisang tao lang ang gumawa niyan. At ang taong iyon ay matagal nang pumanaw sa isang aksidenteng hindi niya kailanman pinaniwalaan. Napaatras si Hiraya. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader. Ang pag-aalipusta niya kay Sinag Monteverde ay biglang napalitan ng isang nakakakilabot na pagkatanto. Ang kaso ng bilyonaryo at ang trahedya ng kanyang pamilya ay hindi dalawang magkaibang kwento. Iisa lang ang mga ito. Nanginginig ang kanyang mga labi habang bumubulong sa katahimikan ng malawak na mansyon. "Itay, ito ang gawa mo." Ang malamig na semento ng sahig ay tila kumakain sa init ng kanyang katawan. Ang hangin sa loob ng selda ay mabigat. May amoy ng kalawang at kawalan ng pag-asa. Ito ang bagong palasyo ni Sinag Monteverde. Isang kahariang may sukat na 4 na metro kwadrado na may iisang trono, isang makitid na bakal na kama. Isinandal niya ang kanyang ulo sa magaspang na pader. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay nanginginig sa galit na hindi niya mailabas. Kanina lang, siya ang araw sa kanyang sariling kalawakan.
Ang bawat salita niya ay batas. Ang bawat tingin niya ay utos. Ngayon, isa na lamang siyang numero sa isang logbook, isang pangalang babasahin ng gwardiya sa umaga. Attorney de Leon. Bulong niya sa hangin. Ang pangalan ng kanyang abogado ay tila lason sa kanyang dila. 15 taon. 15 taong paglilingkod. 15 taong pagkakaibigan na binili ng matataas na bayarin. At sa isang iglap, sa oras na pinakakailangan niya ito, tinalikuran siya. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng sirko para pagpiestahan ng mga buwitreng tinatawag na media. Isang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang ungol ng isang nasugatang hayop. Sa isang biglaang pagsabog ng galit, buong lakas niyang sinuntok ang pader na semento. Isang matalas na kirot ang gumapang mula sa kanyang mga buko, pakyat sa kanyang braso. Ang sakit. Ang pisikal na sakit ay isang malugod na pagbabago mula sa pagkasunog ng kahihiyan sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang kanyang kamay, namumula, may kaunting dugo. Ang kamay na pumipirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay nasugatan ng isang hamak na pader ng kulungan. Nakakabaliw ang kabalintunaan. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang alaala. 2 araw bago ang hearing, nasa opisina siya ng isa sa mga pinakamatagal niyang kasosyo sa negosyo, isang taong itinuturing niyang pangalawang ama. Tito Andres, sabi niya noon, ang boses ay puno pa rin ng kapangyarihan. I need you to release a statement of support. Kailangan malaman ng merkado na solid pa rin tayo. Umiwas ng tingin si Andres. Pinaglaruan ng isang mamahaling paperweight sa kanyang mesa. Sinag, "Iho, mahirap yan," sabi nito, hindi makatingin sa kanya ng diretso. Masyadong malaki ang Valderrama, masyadong malakas. May pamilya rin akong kailangang protektahan. Ang negosyo? Negosyo? Putol ni Sinag. Tito, ako ang nagpalago ng negosyong yan. Ako ang nagligtas sa'yo mula sa pagkalugi. At nagpapasalamat ako doon. Mabilis na sagot ni Andres, pero hanggang doon na lang ang kaya kong gawin. Pasensya na. Ang salitang pasensya na ay umalingaw-ngaw sa loob ng selda. Pasensya na. Ganoon lang kadali. Ang pagkakaibigan, ang katapatan, lahat ay nabubura ng takot at pansariling interes. Napagtanto niya ngayon, hindi siya nagkaroon ng mga kaibigan. Nagkaroon siya ng mga kliyente, mga kasosyo, mga taong nakikinabang sa kanyang tagumpay. At ngayong wala na ang tagumpay, wala na rin sila. Isang malakas na kalabog mula sa bakal na pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang maliit na siwang sa ibaba ang bumukas at isang plastic na tray ng pagkain ang itinulak papasok. Isang maputlang kanin, isang piraso ng isdang tila nalunod sa mantika at isang baso ng tubig. Kain, utos ng gwardiya mula sa labas. Ang boses ay walang anumang emosyon, maliban sa pagkainip. Hindi gumalaw si Sinag. Sanay siyang kumain sa mga restaurant kung saan ang isang bote ng alak ay mas mahal pa sa buwan ng sahod ng gwardiyang ito. Sabi ko kumain ka na. Ulit ng gwardiya, may diin na ngayon sa boses. Huwag kang mag-inarte dyan. Hindi ito villa sinagtala. Ang pangaalipusta sa boses ng gwardiya ay tumusok sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa tray ng pagkain na nasa sahig na para bang pagkain ng isang aso. Sa sandaling iyon, tuluyan ng gumuho ang huling piraso ng kanyang pagmamataas. Wala na siyang kapangyarihan dito. Wala na siyang pangalan. Hindi niya ginalaw ang pagkain. Sa halip, pumikit siya at hinayaan ang kanyang isip na maglakbay muli sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malayo. Isang alaala ng kanyang ama, noong siya'y binatilyo pa lamang. Nasa yate sila. Ipinagdiriwang ang isang matagumpay na deal. Masayang-masaya ang batang Sinag. Pakiramdam niya
ay kaya niyang sakupin ang mundo. Mag-iingat ka sa mga Valderrama, anak. Biglang sabi ng kanyang ama habang nakatingin sa malayo. Bakit pa? We just closed a deal with them. Ricardo Valderrama seems to respect us. Mayabang niyang sagot. Umiling ang kanyang ama. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ang respeto nila ay kasing lalim lang ng kanilang mga bulsa. Tandaan mo ito, Sinag. Ang mga taong yon ay hindi mga leon na sumusugod ng harapan. Sila ay mga ahas. Naghihintay sa damuhan, tahimik, hanggang sa oras na pwede ka na nilang tuklawin. Hindi niya pinansin ang babalang iyon. Para sa kanya, iyon ay pag-iingat lamang ng isang matanda. Ngayon, nararamdaman niya ang kamandag ng ahas na yon na gumagapang sa kanyang buong sistema. Pinaparalisa ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang kasong ito, ang biglaang pagtalikod ng lahat, may amoy Valderrama. Sigurado siya. Napabuntong hininga siya. Isang tunog ng pagsuko at pagod. Nag-iisa siya. Ganap na nag-iisa sa labang ito. Ilang oras pa ang lumipas. Ang katahimikan ay naging kanyang torture. Ngunit bigla, nakarinig siya ng mga yabag na papalapit. Mga yabag ng dalawang tao. Huminto ang mga ito sa tapat ng kanyang selda. Monteverde! Tawag ng gwardiya kanina. Hindi siya sumagot. Hoy, Monteverde! Bingi ka ba? May nagpiyansa sa'yo. Makakalabas ka na. Napamulat si Sinag. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Piyansa? Sino? Si Andres. Baka naman nakonsensya o baka isa sa mga dati niyang kaibigan. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Sino ka, Nani? Tanong niya. Sinisikap na itago ang pananabik sa kanyang boses. May kaluskos ng mga papel sa labas bago sumagot ang gwardiya. Ang boses ay may halong pagtataka at kaunting pang-aasar. Hiraya Salcedo, katulong mo raw. Natahimik si Sinag. Ang kislap ng pag-asa ay namatay na kasing bilis ng pagsindi nito. Hiraya? Ang kanyang tahimik, halos hindi nakikitang kasambahay? Ang babaeng ang tanging interaksyon niya ay ang pag-uutos na magtimpla ng kape o linisin ang kanyang opisina. Imposible. Isang biro. Isang masamang biro. Ngunit ang tunog ng pagbukas ng kandado ng kanyang selda ay nagsasabing hindi ito isang biro. Ito ay isang katotohanang mas hindi ka panipaniwala kaysa sa bangungot na kasalukuyan niyang kinakaharap. Ang bawat hakbang ni Sinag sa madilim na pasilyo ng presinto ay tila tumitimbang ng 1 tonelada. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng mga tanong na walang sagot. Hiraya Salcedo. Bakit? Paano? At ang pinakamahalaga sa lahat, ano ang kapalit? Paglabas niya sa huling pinto, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng gabi at ang liwanag mula sa isang nag-iisang poste sa labas ng gusali. At doon, nakatayo sa ilalim ng maputlang dilaw na ilaw, ay ang anino ng isang babaeng pamilyar sa kanya. Ngunit ngayon ay tila isang estranghero. Nakatayo si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa harap niya, na para bang iyon na lamang ang pumipigil sa kanya na magkawatak-watak. Suot niya ang isang simpleng blusa at pantalon, ang kanyang karaniwang kasuotan. Ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata, kahit sa dilim, ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Sinag dati. Nilapitan niya ito, ang kanyang mga yapak ay mabagal at maingat, tulad ng isang mandaragit na sinusuri ang kanyang biktima. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na sanay niyang ibigay sa mga empleyadong nagkakamali, hindi sa isang taong nagligtas sa kanya. Ikaw, sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagdududa. Paano? Yumuko si Hiraya, hindi makatingin ng diretso sa kanya.
Ginamit ko po ang lahat ng ipon ko, sir. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Sinag. Lahat na ng ipon mo? At magkano naman niyan? Sapat ba yan para bilhin ang kaluluwa mo? Ang mga salita ay masakit at mapanghusga. Isang kalasag na automatiko niyang itinaas para protektahan ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan, lalo na sa harap ng isang katulong. Hindi po pera ang habol ko. Mahinang sagot ni Hiraya, ngunit may diin sa bawat salita. Kung gayon ano? Tanong ni Sinag. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Ang kanyang anino ay halos lamunin na ang maliit na figura ni Hiraya. Walang bagay sa mundong ito ang libre, Miss Salcedo. Anong gusto mo? Isang mas malaking sahod? Isang posisyon sa kumpanya kapag nakabalik ako? Sa wakas, itinaas ni Hiraya ang kanyang tingin. Ang takot sa kanyang mga mata ay nariyan pa rin, ngunit sa likod nito ay may isang apoy na nagbabaga. Gusto kong malaman ninyo ang totoo. Ang totoo? Muling tumawa si Sinag. At ano naman ang alam ng isang katulong tungkol sa katotohanan ng ₱1 bilyong kaso? Dahil ang ebidensyang ginamit laban sa inyo, sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Ang code ay gawa ng tatay ko. Natigilan si Sinag. Ang lahat ng pang-aalipusta sa kanyang muka ay biglang napalitan ng pagkalito. Anoong pinagsasabi mo? Si Amado Salcedo po ang tatay ko. Pagpapatuloy niya, ang mga salita ay dumadaloy na ngayon na parang isang rumaralamakasang ilog. Isa siyang programmer. At ang digital signature na sinasabi ng mga eksperto sa TV, ang lagda na yon. Sa kanya po yon. Kabisado ko ang bawat linya, ang bawat estilo, dahil ipinakita niya sa akin yon noong bata pa ako. Tinitigan siya ni Sinag na para bang nababaliw na ito. Ang kwento ay masyadong perpekto, masyadong parang pelikula. Isang desperadong babae na gumagawa ng isang hindi kapani-paniwalang kwento para makakuha ng pera. Huli na para sa mga pantasya. Miss Salcedo, malamig niyang sabi, pinahahalagahan ko ang pagpiyansa mo, pero kung ito ang paraan mo para makakuha ng simpatya o pera, mayroon pong isang maliit na loop sa code na yon na laging inilalagay ni Itay sa lahat ng kanyang mga obra. Putol ni Hiraya, ang kanyang boses ay tumaas, puno ng desperasyon. Tinatawag niya itong Hiraya Loop, isang sadyang pagkakamali sa sistema na siya lang ang nakakaalam kung paano gamitin bilang isang backdoor. Nakapangalan po yun sa akin. Itanong niyo sa mga eksperto ninyo, sabihin ninyong hanapin nila ang isang redundant na algorithm sa ika-72 linya na may variable na H's initials. Tingnan natin kung pantasya lang ang sinasabi ko. Ang mga detalye, ang mga espesipikong detalye. Iyon ang nagpatigil kay Sinag. Sa mundo ng computer science, ang ganitong mga personal na marka ay hindi bihira sa mga henyo. At ang sinasabi niya ay isang bagay na napakadaling patunayan o pabulaanan. Ang hangin sa pagitan nila ay napuno ng bigat ng mga salitang binitiwan niya. Ang aroganteng bilyonaryo ay napalitan ng isang desperadong lalaki na walang ibang pagpipilian. Ang lahat ay tinalikuran siya. Ang mga abogado niya, mga kasosyo, mga kaibigan. At ngayon, sa harap niya ay nakatayo ang isang babaeng hindi niya kailanman pinansin, nag-aalok ng isang hibla ng pag-asa na napaka-imposible, ngunit ito na lamang ang mayroon siya. Bakit? Tanong ni Sinag. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay mas mahina na, walang bahid ng pagmamataas. Bakit mo to ginagawa? Bakit kita pagkakatiwalaan? Dahil 10 taon na po ang nakalipas, sabi ni Hiraya. Isang takas na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang tatay ko
ay namatay sa isang hit and run. Pero bago yon, inakusahan siya ng pagnanakaw ng intellectual property ng isang malaking kumpanya. Nawala sa kanya ang lahat. Naniniwala po ako na ang parehong taong nag-frame sa kanya noon ay siya ring nag-frame sa inyo ngayon. Humakbang siya palapit at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Sinag hindi bilang amo, kundi bilang isang kapwa-biktima. "Hindi ko po kayo tinutulungan, Mr. Monteverde," sabi niya. Ang kanyang tinig ay matatag na ngayon. "Tinutulungan ko ang tatay ko. At para magawa ko yon, kailangan ko kayong tulungan. Tulungan niyo akong buksan muli ang kaso ng tatay ko at ibibigay ko sa inyo ang lahat ng nalalaman ko para linisin ang pangalan ninyo." Isang alyansang hindi kapani-paniwala. Isang alok na isinilang mula sa desperasyon. Tinitigan ni Sinag ang babae sa harap niya, ang kanyang kasambahay, na ngayon ay maaaring ang kanyang tanging susi sa kalayaan. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan, wala siyang mga koneksyon. Ang tanging mayroon siya ay ang kwento ng babaeng ito. Ibinaba ni Sinag ang kanyang tingin sa sementadong sahig. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, nakaramdam siya ng isang bagay maliban sa galit at kawalan ng pag-asa. Isang maliit, mapanganib na kislap ng pag-asa. Itinaas niyang muli ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig kay Hiraya. Ang kanilang mga mundo na dati magkahiwalay na parang langis at tubig ay nagbanggaan na ngayon. At sa gitna ng mga guho, isang alyansa ang mabubuo. "Sige," sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Sabihin mo sa akin ang lahat." Ang kapihiraya ay ang kumpletong kabaligtaran ng mundo ni Sinag. Maliit ang espasyo, siksikan ang mga mesa, at ang amoy ng matapang na kapeng barako ay nanunuot sa hangin. Malayo sa malawak at tahimik na karangyaan ng Villa Sinagtala o sa amoy ng pera at kapangyarihan sa kanyang opisina sa Monteverde Global. Inilapag ni Hiraya ang isang makapal at puting tasa sa harap niya. Umangat ang isang kilay ni Sinag habang tinitingnan ang maitim na likido sa loob nito. "Ano to?" tanong niya. Hindi maitago ang pagkadismaya sa kanyang boses. "Kape po." Simpleng sagot ni Hiraya habang inilalabas mula sa isang lumang eco bag ang isang kahon na puno ng mga gamit. "Alam kong kape ito," pabalang nasabi ni Sinag. "Ang ibig kong sabihin, anong klaseng kape to? Parang putik." Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, binigyan niya si Sinag ng isang tingin, isang matalim na tingin na nagsasabing, "Wala ka sa posisyong magreklamo." Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Sinag na napatahimik siya hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa hiya. Kinuha niya ang tasa at humigop. Mapait, matapang, at totoong-totoo. Isang lasa na gumising sa bawat natutulog na ugat sa kanyang sistema. Ibinaba niya ang tasa at itinuon ang pansin sa kahon. Sa loob, naroon ang nakaraan ni Amado Salcedo. Mga luma at naninilaw na notebook na puno ng sulat kamay na mga code, ilang floppy disk, isang pares ng makalumang external hard drive at mga litrato. "Ito na po ang lahat ng naiwan ni Itay," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig habang hinahawakan ang isang notebook. Sinag, the strategist, took over. "Okay, we need a system. Hindi pwedeng hulaan lang. We start with the notebooks. Hanapin natin ang anumang reference sa kumpanyang umakusa sa kanya at sa mga Valderrama." Sa sumunod na 2 oras, ang kanilang maliit na mesa ay naging isang war room. Si Sinag, gamit ang kanyang matalas na pag-iisip sa negosyo, ay mabilis na nakakakita ng mga pattern at mga posibleng koneksyon sa mga petsa at pangalan. Si Hiraya naman ang nagsilbing tagasalin.
Binibigyan niya ng kahulugan ang mga teknikal na jargon at mga personal na tala ng kanyang ama. Ang kanilang mga mundo na dati magkaiba ay nagsimulang magsalubong sa ibabaw ng mga pahina ng nakaraan. Teka, sabi ni Sinag, kinuha ang isa sa mga hard drive. This is old, but if it still works? Isinaksak niya ito sa kanyang daladalang laptop. Gaya ng inaasahan, umilaw ito. Ngunit nang sinubukan niyang buksan, hinarang siya ng isang password prompt. Naka-encrypt. Alam mo ang password? Umiling si Hiraya. Sinubukan ko na po lahat dati. Birthday niya, pangalan ko, pangalan ni nanay. Ayaw po. Tinitigan ni Sinag ang screen. Ito ang kanyang mundo. Ang paglutas ng mga problema. Anong klaseng tao ang tatay mo? Nag-isip si Hiraya. Simple lang po si Itay, pero napakatalino. Mahilig siya sa mga bugtong at mga palaisipan. Tumango si Sinag. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mag-type. Sinubukan niya ang iba't ibang kombinasyon base sa mga paboritong aklat ni Amado na nabanggit ni Hiraya. Walang nangyari. Sinubukan niya ang mga scientific constants. Wala pa rin. Habang abala si Sinag, hindi na malaya ni Hiraya na napapatitig na pala siya rito. Nakita niya ang isang Sinag Monteverde na iba sa palalong bilyonaryo. Nakita niya ang isang lalaking ganap na nakatuon. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa bawat linyang tinatype niya. Nakita niya ang henyo sa likod ng kayamanan. Bigla, isang anino ang tumabon sa kanilang mesa. Isang lalaking matangkad at naka-leather jacket ang tumayo malapit sa kanila. Hindi nag-o-order, kundi nagmamasid lamang. Nanigas si Sinag. Ang kanyang mga instinct na nahasa ng maraming taon sa pakikipaglaban sa corporate world ay sumigaw ng panganib. Huwag kang lilingon. Mahinang utos niya kay Hiraya. Ngumiti ka lang na parang nagkukwentuhan tayo. Naramdaman ni Hiraya ang biglaang pagbabago sa atmosfera. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Dahan-dahan, isinara niya ang notebook sa harap niya habang si Sinag naman ay mabilis na nagbukas ng ibang window sa kanyang laptop na tinatakpan ng password prompt. Ang lalaki ay naglakad paikot sa maliit na kapihan. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok. Huminto ito. Kinuha ang kanyang telepono at may tinawagan. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Nagkunwari sina Sinag at Hiraya na masayang nag-uusap tungkol sa isang pelikula. Ang kanilang mga boses ay pilit na pinapakalma. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, ang lalaki ay tumalikod at lumabas ng kape Hiraya. Nagpakawala sila ng sabay na buntong hininga na hindi nila namalayang pinipigilan pala nila. Sino yon? Nanginginig na tanong ni Hiraya. Hindi ko alam. Sagot ni Sinag. Ang kanyang panga ay nag-igting. Pero hindi ako naniniwala sa coincidence. Kailangan na nating bilisan. Bumalik siya sa laptop. Ang panganib na katatapos lang ay nagbigay sa kanya ng bagong ideya. Ang tatay mo, natatakot ba siya noon? Opo, mabilis na sagot ni Hiraya. Ang huling linggo niya, palagi siyang balisa. Palagi niyang sinasabi na kailangan kong protektahan ang aking Hiraya. Ang salitang yon, Hiraya. Mabilis na nag-type si Sinag sa password field. Ang gaking Hiraya Sebto. Nag-access ang drive. Bumukas ang mga folder, mga dokumento, mga spreadsheet, at sa gitna ng lahat, isang file na may kakaibang encryption, mas matibay kaysa sa iba. Ginamit ni Sinag ang kanyang kaalaman para i-bypass ito. Ilang sandali ng matinding pag-concentrate at bumukas din ito. Isang listahan ng mga pangalan at mga numero, mga bank transfer, at sa dulo ng listahan, may isang pangalan na naka-highlight at naka-encrypt sa ibang paraan. Ang huling piraso ng puzzle sa file na yon. Nakuha ko na, bulong ni Sinag,
habang dinidecrypt niya ang huling pangalan. Lumitaw ang pangalan sa screen, kumikinang sa liwanag ng laptop sa madilim na sulok ng kapihan. Anong pangalan? Tanong ni Hiraya. Halos hindi na humihinga. Itinuro ni Sinag ang screen. Esmeralda. Esmeralda. Ang pangalang iyon ay nanatiling nakalutang sa hangin sa pagitan nila. Mas mabigat pa kaysa sa usok ng kape. Ngunit wala silang oras para namnamin ang kahulugan nito. Mula sa bintana, nakita ni Sinag ang lalaking naka-leather jacket kanina na bumaba sa isang itim, walang plakang SUV sa kabilang kalsada. May kausap ito sa telepono at ang mga mata nito ay nakatutok ng diretso sa kanilang direksyon. Tumayo ka! Ngayon na! Utos ni Sinag. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may bigla ang talim ng panganib. Mabilis niyang isinara ang laptop at inilagay sa kanyang bag, habang si Hiraya naman ay nanginginig na iniligpit ang mga notebook ng kanyang ama. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Hiraya. Ang takot ay gumagapang na sa kanyang lalamunan. Kahit saan, basta malayo dito. Sagot ni Sinag. Hinawakan ang braso ni Hiraya at marahang hinila ito patayo. Huwag kang tumakbo. Maglakad ka lang ng normal. Ang paglalakad palabas ng Kape Hiraya ang pinakamahabang 10 metro sa buhay ni Hiraya. Bawat hakbang ay tila pinapanood. Bawat tunog sa likod nila ay tila mga yabag na humahabol. Nang makarating sila sa isang lumang sedan na nakaparada sa isang eskinita, isang sasakyang pagmamay-ari ng isang kaibigan ni Hiraya, mabilis silang pumasok. Pinaandar ni Sinag ang makina at sa isang iglap, humarurot sila palayo. Sa kanilang rearview mirror, nakita ni Hiraya ang itim na SUV na mabilis ding umandar, humahabol sa kanila. Nagsimula ang isang habulan sa mga abalang kalsada ng Maharlika. Si Sinag, na sanay magmaneho ng mga mamahaling sports car, ay tila naging ibang tao. Ang kanyang mga kamay ay kampante sa manibela. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat sulok. Walang bakas ng bilyonaryo sa kanya ngayon. Ang naroon ay isang lalaking lumalaban para sa kanyang buhay. Kumapit ka, sabi ni Sinag. Bago biglang inikot ang manibela, pumasok sila sa isang makitid na one-way street. Laban sa daloy ng trapiko, napasigaw si Hiraya sa gulat. Mga busina, mga galit na sigaw. Ang mga ilaw ng kasalubong na sasakyan ay tila mga matang nagbabanta. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman niya ang kamay ni Sinag na panandaliang humawak sa kanyang balikat. Isang kilos ng pagpapakalma. Sa isang matalas na liko para iwasan ang isang truck, biglang nauntog ang braso ni Hiraya sa dashboard. Isang maikling, matalas na sakit ang kanyang naramdaman, ngunit binaliwala niya ito. Mas mahalaga ang makatakas sila. Sa huling sandali, lumiko si Sinag sa isang masikip na eskinita kung saan hindi nakasya ang malaking SUV. Huminto sila sa dilim, pinakinggan ang tunog ng humahabol na sasakyan na napilitang magpatuloy sa kabilang kalye. Ilang minuto silang nanatiling tahimik, habol ang kanilang paghinga. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Okay ka lang? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay bahagyang pagod. Tumangulang si Hiraya, hindi pa rin makapagsalita. Nagmaneho si Sinag patungo sa isang lugar na hindi pamilyar kay Hiraya. Isang tahimik na residential area na may mga gusaling hindi kataasan. Huminto sila sa harap ng isang simpleng apartment building. Saan po tayo? Isang safe house? Sagot ni Sinag. Isang lugar na ako lang ang nakakaalam. Ang apartment ay simple lang, malinis, ngunit walang personal na gamit. Tila isang lugar na hindi tinitirhan, kundi pinagtataguan lamang. Isinara ni Sinag ang pinto at ang lahat ng kurtina. Sa wakas, ligtas sila. Pansamantala, naupo si Hiraya sa isang maliit na sofa. Ngayon lang niya naramdaman ang pagod at ang sakit sa kanyang braso.
Doon niya napansin ang isang maliit na galos na nagsisimula ng magdugo. "May sugat ka," sabi ni Sinag, na nakita rin ito. Kumuha siya ng isang first aid kit mula sa banyo. "Okay lang po, sir. Galos lang to." "Umupo ka," utos ni Sinag. Ang kanyang boses ay hindi na tunog amo, kundi puno ng pag-aalala. Lumuhod siya sa harap ni Hiraya, kumuha ng bulak na may alkohol at marahang nilinis ang sugat. Napatigil sa paghinga si Hiraya. Ang kanyang amo, ang aroganteng si Sinag Monteverde, ay nakaluhod sa kanyang harapan, ginagamot ang isang sugat na halos hindi naman pansinin. Naramdaman niya ang init ng mga daliri nito sa kanyang balat. Matatag, ngunit maingat. Naamoy niya ang banayad na pabango nito. Isang amoy na dating nagpapaalala sa kanya ng agwat sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ngayon ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Itinaas niya ang kanyang tingin at nakita niyang nakatitig din ito sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa isang saglit na wala ang kaso, ang mga Valderrama, ang panganib. Ang natira na lang ay silang dalawa sa tahimik na silid. Ang tibok ng kanyang puso ay lumakas. Isang tunog na sigurado siyang naririnig din nito sa sobrang lapit nila. Siya ang unang umiwas ng tingin, namumula ang mga pisngi. Nang matapos si Sinag, umupo ito sa tabi niya. Nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. "Salamat po." Halos pabulong na sabi ni Hiraya. "Ako dapat ang magpasalamat sa'yo," sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay mas malambing na ngayon. "Hiraya, ikwento mo sa akin ang tungkol sa tatay mo. Ang totoong Amado Salcedo, hindi ang programmer, kundi ang ama." Sa mga sumunod na sandali, nagkwento si Hiraya. Ikinwento niya ang kanilang mga masasayang araw sa computer shop, kung paano siya tinuruan ni Amado na mangarap ng malaki at ang sakit na naramdaman niya noong unti-unti itong sinisiraan ng mga akusasyong hindi totoo. Pagkatapos, si Sinag naman ang nagbahagi. Hindi tungkol sa yaman o tagumpay, kundi tungkol sa bigat ng pagiging isang Monteverde, ang presyon na palaging maging perpekto, ang kalungkutan sa tuktok ng mundo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang tao sa likod ng bilyonaryo. Isang taong, tulad niya, ay may mga sariling takot at pasanin. Ang agwat sa pagitan nila sa sofa ay unti-unting nawala. "Hiraya," sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay seryoso. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, may isang emosyong na ngayon lang niya nakita. Isang halo ng pasasalamat, paghanga, at isang bagay na mas malalim pa. Sa gitna ng lahat ng gulong ito, sa lahat ng taong tumalikod sa akin, ikaw. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Biglang tumunog ang telepono ni Sinag. Isang tunog na bumasag sa mahikang nabuo sa pagitan nila. Sinagot niya ito. "Hello?" Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Sinag habang nakikinig sa kabilang linya. Ang init sa kanyang mga mata ay napalitan ng nagyayelong galit. Ang kanyang panga ay muling nag-igting. "Anong sinabi mo?" Mahinang tanong niya sa kausap. "Ulitin mo." Isang sandali ng katahimikan. Ibinaba ni Sinag ang telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig. Tumingin siya kay Hiraya, ang kanyang mukha ay maputla. "Na-freeze nila," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang laman, na para bang ninakawan ng lahat ng pag-asa. "Na-freeze nila ang lahat ng bank accounts ko. Wala na akong pera, Hiraya. Wala na tayong kahit isang sentimo. Wala na tayong kahit isang sentimo." Ang mga salitang yon ay nanatiling nakabitin sa hangin ng maliit na apartment, mas malamig pa kaysa sa ulan na nagsisimula ng pumatak sa labas. Si Sinag Monteverde, ang lalaking kayang bilhin ang isang buong isla kung gugustuhin niya, ay wala nang ma-access kahit piso. Ito na ang huling atake ng mga Valderrama.
Isang atake na hindi lang pumipilay, kundi tuluyan ng lumulumpo. Paano? Paano nila nagawa yon ng ganoon kabilis? Halos pabulong na tanong ni Hiraya, isang mapaklang ng ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag. Kapangyarihan, Hiraya. Influence. Isang tawag lang sa tamang tao sa gobyerno. Isang pabor na sisingilin at kaya nilang ipatigil ang pag-ikot ng mundo mo. At ang general, si Ricardo Valderrama, hawak niya sa leeg ang kalahati ng mga opisyal sa syudad na ito. Napaupo si Sinag sa sofa. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang ganap na pagkatalo sa postura nito. Ang lahat ng yabang, ang lahat ng talino, ay tila sinipsip palabas ng kanyang katawan. Sila ay na-corner, walang pera, walang kakampi, at hinahanting ng isang kaaway na tila isang dambuhalang pugita na ang mga galamay ay abot kahit saan. Mayroon pa, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag, na pumukaw sa atensyon ni Sinag. Mayroon pa tayong isang pag-asa. Nag-angat ng tingin si Sinag. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Sino? Sinong kakampi sa isang pulubi? Isang mamamahayag, sagot ni Hiraya. Si Mang Ben. Kaibigan siya ni Itay. Isa siya sa mga huling taong nakausap ni Itay bago siya mawala. Sinubukan niyang magsulat tungkol sa kaso ni Itay noon, pero pinatahimik siya, pinagbantaan. Baka ngayon handa na siyang magsalita. Ang pag-asang yon, gaano man kaliit ay sapat na. Ang kanilang pagkikita kay Mang Ben ay naganap sa isang madilim na eskinita sa likod ng isang lumang printing press. Ang amoy ng tinta at basang papel ay nangingibabaw sa hangin. Si Mang Ben ay isang matandang lalaki na ang muka ay nililok ng panahon at ng napakaraming mapapait na katotohanang kanyang nakita. Ang kanyang mga mata ay matalas, puno ng pag-iingat. Hiraya, iha, bati niya, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Malaki ka na. Pagkatapos ay bumaling ang tingin niya kay Sinag, isang tingin na puno ng pagdududa. At ikaw si Monteverde, ang batang pinaglalaruan ngayon ng mga buwaya. Kailangan namin ang tulong ninyo, diretsahang sabi ni Sinag. Alam naming may alam kayo tungkol sa mga Valderrama. Ngumisi si Mang Ben. Alam? Iho? Ang alam ko tungkol sa mga Valderrama ay sapat para punuin ang isang libro. Isang librong papatay sa akin, bago pa man ito mailimbag. Kung gayon, ibigay niyo sa amin ang pinakamahalagang kabanata. Giit ni Sinag. Ang pangalang Esmeralda. May kinalaman ba siya rito? Sa pagbanggit ng pangalan, biglang nagbago ang anyo ni Mang Ben. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Takot. Tumingin siya sa paligid na para bang ang mga pader ay may mga tainga. Pumasok kayo, sabi niya. Binuksan ang isang bakal na pinto sa likuran. Sa loob ng maliit at siksikang opisina ni Mang Ben, kumuha siya ng isang sobre mula sa isang nakatagong kompartimento sa ilalim ng kanyang mesa. Inilapag niya ito sa gitna nila. Lahat kayo, mali ang tinitingnan ninyo, sabi ni Mang Ben. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ang general, si Ricardo Valderrama? Oo, marumi siyang maglaro. Brutal. Pero siya ay isang aso lamang na tumatahol, isang sundalo na sumusunod sa utos. Binuksan niya ang sobre at inilatag ang laman nito. Ilang luma at medyo kupas na mga litrato. Sa isang litrato, nakatayo si General Valderrama sa isang pantalan. May kausap na isang kilalang smuggler. Ngunit sa likod niya, nakaupo sa loob ng isang itim na kotse ay isang babae. Ang kanyang mukha ay bahagya lamang nakikita.
Ngunit ang kanyang figura ay hindi maipagkakamali. Ang utak sa likod ng lahat, pagpapatuloy ni Mang Ben. Ang totoong reyna sa kanilang chessboard ay ang kanyang asawa. Kinuha ni Sinag ang isa pang litrato. Isang charity ball. Si Doña Esmeralda Valderrama ay nakangiti sa kamera. Ang kanyang braso ay nakakapit sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ang kanyang nangiti ay perpekto. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Isang larawan ng kagandahan at kabutihang loob. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, nakita ni Sinag ang isang bagay na nakakakilabot, isang kalkuladong lamig. Si Doña Esmeralda, bulong ni Hiraya, hindi makapaniwala. Pero palagi siyang nasa balita para sa kanyang mga charity work. Napakabait niyang tingnan. Iyon ang kanyang pinakamalakas na sandata, sabi ni Mang Ben. Ang kanyang pagkukunwari. Siya ang nagmamaniobra sa lahat mula sa anino. Obsessed siya sa dangal at kapangyarihan ng kanilang pamilya. Gagawin niya ang lahat para protektahan ito. Nang tumanggi ang tatay mo na ibenta ang kanyang teknolohiya sa kanila, itinuring niya itong isang personal na insulto. At nang magsimula kang maging banta sa kanilang mga negosyo, Mr. Monteverde, siya rin ang nagpasya na kailangan ka nang tanggalin sa laro. Isang flashback ang biglang pumasok sa isip ni Sinag. Isang pagpupulong, ilang taon na ang nakalipas. Nagkasagutan sila ni General Valderrama. Ngunit sa buong panahon na yon, si Doña Esmeralda ay tahimik lang na nakaupo sa isang sulok, humihigop ng tsa, nagmamasid. Akala niya noon ay wala itong interes. Ngayon, napagtanto niya. Hindi ito kawalan ng interes. Ito ay pag-aaral. Paghahanap ng kahinaan. Ang kanilang kaaway ay hindi isang matandang general na may mainit na ulo. Ito ay isang tusong babae na kayang magsuot ng maskara ng isang anghel habang hawak ang isang punyal sa kanyang likuran. Mas mapanganib, mas mahirap kalabanin. May kopya ako ng ilang bank transaction at isang testimonya mula sa isang dati nilang tauhan na nagtago na ngayon. Sabi ni Mang Ben, itinulak ang isang maliit na USB flash drive papunta kay Sinag. Hindi ito sapat para ikulong sila, pero sapat ito para simulan ang isang sunog. Kinuha ni Sinag ang USB. Ito na ang kanilang huling baraha, ang kanilang tanging sandata laban sa isang hindi nakikitang reyna. Mang Ben, bakit ngayon lang? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay may halong pasasalamat at hinanakit. Tumingin si Mang Ben sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Dahil duwag ako, iha. May pamilya rin ako, pero sa nakalipas na 10 taon, gabi-gabi akong binabangungot ng mukha ng tatay mo. Siguro ito na ang panahon para maging matapang. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Isang babala ang nakasulat sa kanyang mukha. Mag-iingat kayo, sabi niya. Papatayin niya kayo para dito. Papatayin niya kayo para dito. Ang mga salita ni Mang Ben ay umalingaw-ngaw sa isip ni Hiraya habang mahigpit niyang hawak ang USB sa loob ng kanyang bulsa. Ang maliit na piraso ng plastik na yon ay sabay na naging kanilang pag-asa at kanilang hatol. 2 araw na silang palipat-lipat ng matutuluyan, ginagamit ang mga koneksyon ni Hiraya sa mga dati niyang katrabaho na may utang na loob sa kanya. Bawat anino sa kalye ay tila isang banta. Bawat hindi pamilyar na tunog ay nagpapakaba sa kanilang mga dibdib. Ang Maharlika City na dati isang lugar ng oportunidad para kay Sinag at isang simpleng tahanan para kay Hiraya ay naging isang malawak na kulungan kung saan sila ang mga pugante. Nasa isang maliit at umuupahang kwarto sila ngayon, nakatutok sa laptop ni Sinag, sinusubukang i-decrypt ang natitirang mga file sa USB.
Ngunit mas matindi ang seguridad nito kaysa sa inaasahan nila. She's smart. Bulong ni Sinag, ang kanyang mukha ay naliligo sa asul na liwanag ng screen. Hindi lang basta-basta ang encryption, mukhang professional ang gumawa. Habang abala si Sinag, ang teleponong bigay ni Mang Ben, isang prepaid phone para hindi matrace, ay biglang nag-vibrate sa mesa. Isang unknown number ang tumatawag. Nagkatinginan sila ni Sinag. Ang katahimikan sa kwarto ay biglang naging mabigat. Sino yan? Tanong ni Hiraya. Isa lang ang paraan para malaman. Sagot ni Sinag. Kinuha ang telepono at pinindot ang answer at loudspeaker. Hello? Isang garalgal at halatang binagong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Si Mr. Monteverde ba ito? Sino to? Matigas na natanong ni Sinag. Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi ng boses. Ang mahalaga ay ang impormasyong hawak ko. Narinig kong naghahanap kayo ng ebidensya laban sa mga Valderrama. Nanigas si Hiraya, isang bitag. Ito na yon. Ano ang alam mo? Tanong ni Sinag. Nagbibigay ng senyas kay Hiraya na manahimik. Marami, sagot ng boses. Isa ako sa mga taong inutusan nilang magsunog ng mga dokumento matapos ang aksidente ni Amado Salcedo. Pero nagtago ako ng ilan. Mga orihinal na kopya. Kung gusto ninyo, magkita tayo. Saan at kailan? Mamayang hating gabi. Sa lumang bodega ng asukal sa Pantalan, mag-isa kang pumunta. Monteverde, kapag may kasama kang pulis, mawawala ako na parang bula. Kasama ang mga ebidensya. Pagkatapos noon, ibinaba na ng tumawag ang linya. Huwag po kayong pumunta, sir. Mabilis na sabi ni Hiraya. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Bitag po yan. Masyadong halata. Alam ko, sagot ni Sinag, nakatitig sa telepono. Pero masyado ring magandang oportunidad para palampasin. Kung totoo ngang may hawak siyang mga dokumento, iyon na ang kailangan natin. Pero paano kung hindi? Giit ni Hiraya. Paano kung papatayin ka nila doon? Tumingin si Sinag sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Hiraya ang isang desperadong determinasyon. Kung gayon, kailangan nating siguraduhin na hindi nila ako mapapatay. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Pupunta si Sinag sa bodega, ngunit si Hiraya ay maghihintay sa malapit. Handang tumawag sa nag-iisang pulis na pinagkakatiwalaan ni Mang Ben kung hindi babalik si Sinag pagkatapos ng 15 minuto. Ang Pantalan sa hating gabi ay isang lugar na tila kinuha mula sa isang bangungot. Ang amoy ng maalat na tubig at nabubulok na isda ay nasa hangin. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan at sa iilang mga poste na ang mga ilaw ay aandap-andap. Maingat na pumasok si Sinag sa abandonadong bodega. Ang sahig ay puno ng mga basag na bote at mga lumang sako. Ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Sinong nandyan? Tawag niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Walang sumagot. Naglakad siya papasok. Ang bawat yabag niya ay lumilikha ng alikabok sa sahig. Nararamdaman niya ito. Ang pakiramdam na pinapanood. Samamantala, sa labas, nagtatago sa likod ng mga container van, si Hiraya ay hindi mapakali. 10 minuto na ang nakalipas. 5 minuto na lang. Niyakap niya ang kanyang sarili. Nilalamig hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa takot. Sa loob ng bodega, nakarinig si Sinag ng isang kaluskos mula sa itaas. Tumingala siya. Walang tao. Nang ibaba niya ang kanyang tingin, isang anino ang mabilis na gumalaw sa kanyang gilid. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita. Kung sino ka man, magpakita ka na. Sigaw niya. Nasaan ang mga dokumento? Biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa bodega. Ang nakakasilaw na liwanag ay pumilit kay Sinag.
Natakpan ng kanyang mga mata. Nang sa wakas ay masanay na ang kanyang paningin, nakita niya sila, hindi isa, kundi 5 malalaking lalaki ang nakapalibot sa kanya. At sa gitna, nakatayo sa isang platform sa itaas, ay isang taong hindi niya inaasahan. Hindi si General Valderrama, hindi si Doña Esmeralda. "Hello, Monteverde," sabi ni Ignacio Valderrama. Isang mapanuyang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Ang mahinang anak ng mga Valderrama, ang laging nasa anino ng kanyang mga magulang. "Naghahanap ka raw ng ebidensya?" Naintindihan ni Sinag. Si Ignacio, ang mahinang kawing, siya ang ginamit para gawin ang maruming trabaho. Inilabas ni Ignacio mula sa kanyang bulsa ang USB na ibinigay ni Mang Ben. "Ito ba ang hinahanap mo?" Itinaas niya ito, ipinakita kay Sinag. Bago ito dahan-dahang binitiwan, nahulog ito sa sementadong sahig at, sa isang malakas na tapak, dinurog niya ito sa ilalim ng kanyang sapatos na gawa sa mamahaling katad. "Sayang," sabi ni Ignacio, na may peking lungkot sa kanyang boses. Bago pa man makagalaw si Sinag, sumugod na ang mga tauhan ni Ignacio. Sa labas, narinig ni Hiraya ang mga sigaw at ang malalakas na kalabog. 15 minuto na. Tapos na ang oras. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dinadayal ang numero ng pulis. Ngunit bago pa man niya ito matapos, isang kamay ang biglang tumakip sa kanyang bibig mula sa likuran. Isang braso ang pumulupot ng mahigpit sa kanyang baywang. Nagpumiglas siya, ngunit masyadong malakas ang humawak sa kanya. Hindi ganyan kadali, miss. Bulong ng isang lalaki sa kanyang tainga. Sa loob ng bodega, si Sinag ay nakikipaglaban, ngunit 5 laban sa isa ay isang imposibleng laban. Isang malakas na suntok sa tiyan ang nagpatumba sa kanya. Bago siya tuluyang mawalan ng hininga, isang malakas na tadyak sa tagiliran ang sumunod. Napahiga siya sa sahig, umuubo ng dugo. Lumapit si Ignacio, tinitingnan siya mula sa itaas na parabang isang basahan. "Hindi pa tayo tapos," sabi ni Ignacio ngumiti. "May sorpresa pa si Mami para sa inyo." Narinig nilang lahat ang papalapit na sirena ng pulis. Nagulat si Ignacio. Hindi ito kasama sa plano. Ngunit bago pa man siya makapag-react, tumingin siya kay Sinag. Isang masamang ideya ang nabuo sa kanyang isip. "Ang galing," sabi niya. "Mukhang kayo pa ang tumawag ng pulis para isalba ang sarili ninyo sa amin. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan nila." Bumukas ang pinto ng bodega. Ang mga pulis. At sa likod nila, si Hiraya, hawak ng 2 tauhan ni Ignacio, umiiyak. "Sila po!" Sigaw ni Ignacio, itinuro sina Sinag at Hiraya. "Sinubukan nila kaming kidnapin. Sila ang mga kriminal." Ang huling nakita ni Sinag bago siya tuluyang manghina ay ang mga pulis na lumalapit sa kanila, hindi para tumulong, kundi para arestuhin sila. Ang bitag ay perpektong isinara. Ang interrogation room ay amoy kalawang at kasinungalingan. Sa labas, naririnig ni Sinag ang boses ni Ignacio Valderrama, naglalaro bilang biktima, habang ang ama nitong si General Valderrama ay sumisigaw at nagbabanta sa hepe ng pulisya. Dito sa loob, si Sinag at Hiraya ay tinatratong parang mga hayop na nahuli sa isang patibong. "Kidnapping for ransom, Mr. Monteverde?" sabi ng investigador, isang matabang lalaking may pawisang noo na may halong pang-aasar sa boses. "Mula sa financial fraud, bagsak sa ganito? Desperado ka na ba talaga?" Hindi sumagot si Sinag. Ang sakit sa kanyang tagiliran ay wala kumpara sa nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Tiningnan niya si Hiraya sa kabilang dulo ng mesa. Maputla ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngunit meron pa ring determinasyon sa paraan ng pagkakaupo niya. Hindi siya umiiyak. Hindi siya nagmamakaawa. Pagkalipas ng ilang oras, pumasok ang isang abogado.
na hindi nila kilala. May nag-ayos na, sabi nito. Maari na kayong umalis, pero under investigation pa rin kayo. Huwag kayong aalis ng syudad. Isang halatang pakawala. Alam ni Sinag na hindi sila pinalaya dahil sa hustisya. Pinalaya sila dahil mas masarap paglaruan ang isang daga kapag nasa labas ito ng hawla. Dinala sila ng gabi sa isang mumurahing motel sa gilid ng syudad, isang lugar kung saan hindi nagtatanong ang mga tao. Ang tanging kasama nila ay ang katahimikan at ang kulay kape na mantsa sa kisame. Binuksan ni Sinag ang luma at maliit na telebisyon at doon, sa screen, nakita nila ang reyna. Nakatayo si Doña Esmeralda Valderrama sa harap ng daan-daang mamamahayag sa lobby ng isa sa kanyang mga charity foundation. Nakasuot siya ng puti, ang kulay ng kawalang kasalanan. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang muka ay larawan ng isang ina na labis na nag-aalala. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Simula niya, ang kanyang boses ay mahinahon at bahagyang nanginginig. Isang perpektong pagganap. Nandito po ako sa harap ninyo, hindi bilang isang Valderrama, kundi bilang isang ina. Isang kamay niya ang dahan-dahang pumahid sa kanyang mata, na para bang pinipigilan ang isang luhang nagbabadyang tumulo. Ang aking anak, ang aking bugtong na anak na si Ignacio, pagpapatuloy niya, ay biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Tinangka siyang kidnapin ng isang halimaw na nagtatago sa likod ng kanyang yaman at kapangyarihan. Ang kamera ay nag-zoom in sa kanyang mukha. Isang perpektong luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang taong ito, sabi niya, puno ng hinagpis. Si Sinag Monteverde ay hindi lamang isang mandaraya. Isa siyang desperadong tao na handang gawin ang lahat para makatakas sa batas. At ang mas masakit pa, ginamit niya ang isang kaawa-awang babae, ang kanyang sariling katulong, para maisakatuparan ang kanyang masamang balak. Nilinlang niya ito, marahil ay pinangakuan ng pera, para lamang maging kasabwat sa kanyang krimen. Napatiimbagang si Sinag. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit sa kanyang gilid. Ang galing. Isang obra maestra ng panlilinlang. Hindi lang siya pinalabas na kidnapper, siniraan pa niya si Hiraya bilang isang babaeng mukhang pera at inilagay ang kanyang sarili bilang tagapagtanggol ng mga naapi. Ang mga tanong mula sa mga reporter ay nagsimulang umulan, ngunit kontrolado ni Doña Esmeralda ang lahat. Ang bawat sagot niya ay puno ng kabanalan at pagpapakumbaba. Habang maingat na ipinipinta sina Sinag at Hiraya bilang mga demonyo. Pinatay ni Sinag ang telebisyon. Ang tunog ng perpektong pagkukunwari ni Doña Esmeralda ay mas masakit pakinggan kaysa sa mga suntok na tinanggap niya. Kinabukasan, kinailangan nilang lumabas para bumili ng pagkain at ng bagong SIM card. Nagsuot si Sinag ng isang itim na hoodie at baseball cap, habang si Hiraya naman ay nagtago sa likod ng malalaking salamin at isang bandana. Ang kanilang mga muka ang sumalubong sa kanila sa bawat newspaper stand. Bilyonaryo, nag-amok, naging kidnapper, katulong kasabwat sa krimen. Ang kanilang mga litrato na kinuha mula sa kanilang mga files sa gobyerno ay nakalathala para makita ng buong mundo. Ang mga tao sa paligid nila ay nagbubulungan habang tinitingnan ang mga dyaryo. Pagkatapos ay sa kanila, pabalik-balik. Narinig ni Hiraya ang isang babaeng bumulong sa kasama nito. Tingnan mo, parang sila yung nasa balita. Grabe, nakakatakot. Nagmamadali silang bumalik sa motel. Ang pakiramdam na maging isang haunted na hayop ay nakasusulasok. Sa loob ng kwarto, umupo si Hiraya sa gilid ng kama. Nakayuko. Hindi siya kumikibo. Hindi siya gumagalaw. Hiraya! Tawag ni Sinag. Umupo sa tabi niya. Huwag mo silang pakinggan.
Hindi sumagot si Hiraya. Nakita ni Sinag ang panginginig ng kanyang mga balikat. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang muka ay basang-basa ng mga luha. Mga luhang tahimik na dumadaloy. Mas masakit tingnan kaysa sa malakas na pag-iyak. Ang apoy sa kanyang mga mata ay nawala. Ang natira na lang ay abo ng pagkatalo at pagsisisi. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. "Kasalanan ko to," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. "Kasalanan ko ang lahat ng ito." "Hiraya, hindi. Kasalanan ko." Pag-uulit niya, mas malakas na ngayon. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Kung hindi dahil sa pagpipilit kong buksan ang kaso ni Ide, kung hindi kita kinaladkad sa problemang ito, fraud case lang sana ang problema mo. Ngayon, isa ka ng kidnapper sa mata ng buong mundo. At ako ang babaeng sumira sa'yo." Yumuko siyang muli. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan. "Patawad, Sir. Patawad." Natahimik si Sinag. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahil sa isang sulok ng kanyang isip, alam niyang may katotohanan sa sinasabi nito. Ngunit sa pagtingin niya sa babaeng gumuguho sa kanyang harapan, ang galit niya sa mga Valderrama ay napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan, isang matinding pangangailangan na protektahan ito. Ngunit paano? Paano niya po protektahan ang kahit sino kung sarili niya ay hindi na niya kayang iligtas? Ang motel room ay tila isang kabaong at ang mabigat na katahimikan sa pagitan nila ni Sinag ay ang takip nito. Matapos ang kanyang pag-iyak at pagsisisi, walang nagsalita. Si Hiraya ay nanatiling nakayuko sa gilid ng kama. Ang bawat hikbi ay isang ngalon ng bigat na lalong nagpapalubog sa kanya. Ang mga salitang sinabi niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. "Kasalanan ko to. Ako ang babaeng sumira sa sayo." Naramdaman niya ang paglubog ng kutsyon sa tabi niya. Hindi lumingon si Sinag, ngunit ramdam niya ang presensya nito. Isang presensya na dati nagbibigay sa kanya ng kaba. Ngunit ngayon ay ang tanging pamilyar na bagay na lang sa nagugunaw niyang mundo. "Hiraya!" Basag ni Sinag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina at pagod, ngunit walang bahid ng paninisi. "Tumingin ka sa akin." Umiling siya. Hindi kayang ipakita ang kanyang mukha na basang-basa ng luha at kahihiyan. "Hindi ko po kaya, sir." Sinag, pagtatama nito. Sa puntong ito, sa lugar na ito, sinag na lang. Isang kamay ang dahan-dahang umangat at marahang hinawi ang buhok na tumatakip sa kanyang mukha. At pagkatapos, ang kanyang daliri na bahagyang magaspang mula sa mga sugat sa bodega ay dahan-dahang pumahid sa luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang paghipo ay magaan, ngunit may bigat ng isang pangakong hindi binibitawan. Napilitan siyang mag-angat ng tingin. Nakita niya ang kanyang sariling sakit at pagkatalo na sumasalamin sa mga mata ni Sinag. Ngunit sa likod noon, meron pa siyang nakitang iba. Isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi pa niya nakita kailanman. "Wala kang kasalanan," sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. "Pinili ko to. Pinili kong maniwala sa'yo. At kung bibigyan ako ng pagkakataong bumalik, pipiliin ko pa rin yon. Paulit-ulit. Pero nawala na sa inyo ang lahat." Humikbi si Hiraya. "Ang pera ninyo, ang pangalan ninyo. Ang pera, ang pangalan." Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag. "Sa buong buhay ko, iyon ang mga bagay na nagbigay sa akin ng halaga. Akala ko. Pero sa mga nakalipas na araw, habang nagtatago tayo sa dilim, habang hinahabol tayo na parang mga hayop,
Ngayon ko lang napagtanto, ang lahat ng iyon, walang kwenta. Isang ilusyon lang pala. Sa dilim na ito, sa'yo ko lang natagpuan ang isang bagay na totoo. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang nagbago. Hindi na ito mabigat sa bigat ng pagkatalo, kundi sa bigat ng isang katotohanang hindi masabi. Ang distansya nila ay unti-unting nawala habang dahan-dahang lumalapit ang mukha ni Sinag sa kanya. Hindi siya umiwas, hindi siya gumalaw. Nang maglapat ang kanilang mga labi, ito ay isang pagpapatunay. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng dalawang kaluluwang nalulunod, kumakapit sa isa't isa bilang kanilang huling salbabida. Nalasahan niya ang alat ng kanyang sariling mga luha, hinaluan ng pait ng kanilang sitwasyon, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong isang hindi maipaliwanag na tamis. Ang tamis ng pag-unawa, ng pagiging hindi nag-iisa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinayaan ang kanyang sarili na malunod sa sandaling iyon. Sa isang iglap, nawala ang motel room, ang mga balderrama, ang takot. Ang naroon na lamang ay ang init ng mga labi ni Sinag. Isang munting kandila sa gitna ng isang napakalawak na kadiliman. Blag! 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 Ang malakas na kalabog sa pinto ay tila isang pagsabog na bumasag sa kanilang munting mundo. Mabilis silang naghiwalay. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Pulis! Bukasan ninyo ang pinto! Isang malakas at magaspang na boses ang sumigaw mula sa labas. Napatayo sila. Ang kanilang mga puso ay tila gustong kumawala sa kanilang mga dibdib. Paano? Paano sila natuntun dito? Blag! Isang malakas na sipa ang tumama sa pinto at ang manipis na kahoy ay nagsimulang magkabitak-bitak. Wala na tayong tatakbuhan, bulong ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng isang nakakakilabot na pagkalma. Walang pag-aalinlangan, itinulak niya si Hiraya sa likod niya. Ang kanyang katawan ay naging panangga sa pagitan niya at ng paparating na panganib. Laag! Ang pinto ay bumigay. Gawa sa pinagtagpin-tagping kahoy at pag-asa, ito ay nawasak. Lumilipad ang mga pira-pirasong kahoy sa loob ng kwarto. Mula sa nasirang lagusan, pumasok ang mga aninong nakaitim na uniforme. May dalang mga baril at malalakas na flashlight na tumama sa kanilang mga mukha, pansamantalang bumulag sa kanila. Taas ang kamay! Dapa! Sigaw ng mga pulis. Nakatayo si Sinag, matatag. Ang kanyang mga braso ay bahagyang nakabuka para protektahan si Hiraya sa likod niya. Si Hiraya na sumisilip mula sa likod ng balikat ni Sinag ay wala nang makita, kundi ang mga madidilim na silweta ng mga pulis at ang nakakasilaw na dulo ng kanilang mga baril na nakatutok ng diretso sa kanila. Sa sandaling iyon, alam niya, tapos na ang lahat. Ang munting kandila ng pag-asa na sinindihan ng kanilang halik ay biglang hinipan at namatay. Walang pag-asa. Lahat ay nawala. Ang malamig na bakal ng posa sa kanyang mga pulso ay isang pamilyar na pakiramdam ng ngayon, ngunit mas masakit sa unang pagkakataon. Ito ay dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ngayon, ito ay dahil sa isang bitag na perpektong isinara sa kanila. Hiwalay na selda, hiwalay na interogasyon. Ito ang standard na proseso para paghiwalayin at sirain ang dalawang suspek. Ngunit habang nakaupo si Sinag sa harap ng parehong investigador na may pawisang noo, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Ang apoy na akala niya'y namatay na sa motel ay muling nagliyab. Hindi na ito galit, kundi isang nagyeyelong determinasyon. Mukhang wala ka ng tatakbuhan ngayon, Monteverde, sabi ng investigador habang inilalapag ang isang folder sa mesa. Obstruction of justice, harboring a fugitive. Masumamahaba ang listahan mo. Hindi sumagot si Sinag. Ang kanyang isip ay tumatakbo, mas mabilis pa kaysa sa pag-ikot ng mga kamay ng orasan sa pader. Ang pag-aresto sa kanila, ang pagdurog sa USB,
Iyon ang akala nilang katapusan. Ngunit, para sa isang taong tulad ni Doña Esmeralda na napakatuso, ang pagdurog sa isang pisikal na ebidensya ay masyadong simple, masyadong theatrical. Isang palabas. At sa bawat palabas, mayroong isang bagay na nangyayari sa likod ng entablado. May karapatan ako sa isang tawag, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado na ikinagulat ng investigador. Sino nga tatawagan mo? Ang mga abogado mong tumakbo na? Pang-aasar nito. Isang kaibigan. Simpleng sagot ni Sinag. Pinayagan siya. Dinala siya sa isang maliit na opisina kung saan may isang lumang landline. Bawat galaw niya ay binabantayan. Kinuha niya ang telepono. Ang mga numerong tinipa niya ay hindi para sa isang abogado o isang kasosyo sa negosyo. Ito ay isang numerong matagal na niyang kinabisado para sa isang emergency na hindi niya akalaing darating. Isang ring. 2. Sa pangatlo, may sumagot. Hello? Isang boses ng isang binatang lalaki. Code Phoenix, sabi ni Sinag. Isang salitang hudyat na sila lang ang nakakaalam. Natahimik ang kabilang linya. Sir? Ang nanginginig na sagot. Ikaw po ba yan? Ako nga, kidlat, sabi ni Sinag. At kailangan ko ng tulong mo. Ngayon na. Si Kidlat ay isang batang henyo sa coding. Isang white hat hacker na minsang tinulungan ni Sinag na makaiwas sa kulungan kapalit ng isang pangako. Isang araw, kapag kailangan ni Sinag ng isang pabor na walang tanong, gagawin niya ito. Ang araw na yon ay dumating na. Ang USB na ibinigay ko sa iyo noon, yung may lamang personal files ko? Opo, sir. Naitago ko po. Hindi yon personal files. Mabilis na paliwanag ni Sinag habang sumusulyap sa gwardiyang nakabantay sa pinto. Backup yon. Ang USB na winasak ni Ignacio Valderrama sa bodega ay isang decoy, isang palabas. Habang sinasaksak ko ang decoy sa laptop ko, ang orihinal na data mula kay Mang Ben ay automatikong nag-a-upload sa isang hidden cloud server na konektado sa tunay na USB na hawak mo. Kailangan mong i-access yon. Ngayon na. Pero sir, napakatibay po ng encryption noon. Aabutin ako ng ilang araw. Walang ilang araw, kidlat. Oras lang ang meron tayo. Sa kabilang selda, si Hiraya ay pinipilit na pumirma sa isang salaysay na magdidiin kay Sinag. Umalis na ang abogado mo, Hija, sabi ng isang babaeng pulis. Pirmahan mo na lang to. Gumaan ang sentensya mo. Sabihin mong pinilit ka lang ni Monteverde. Kawawa ka naman. Ginamit ka lang. Tinitigan ni Hiraya ang papel. Ang mga salita ay tila lason. Sinusunog ang kanyang mga mata. Naalala niya ang halik sa motel, ang init, ang pangako, ang katotohanang natagpuan nila sa gitna ng dilim. Hindi. Hindi niya ito gagawin. Hindi ko po pipirmahan yan, matigas niyang sabi. Samantala, pabalik sa opisina, si Kidlat ay nagmamadali. Ang kanyang mga daliri ay lumilipad sa keyboard. Sir, kailangan ko ng password. Kahit anong gawin ko, may huling layer ng security. Nag-isip si Sinag. Ano ang pinakamahalaga para kay Amado Salcedo? Ano ang isang bagay na palagi niyang poprotektahan? Hiraya, biglang sabi ni Sinag sa gwardiya. Kailangan kong makausap si Hiraya Salcedo. Isang tanong lang. Sa una, ayaw pumayag ng gwardiya. Ngunit sa isang iglap ng dating kapangyarihan, sa kanyang boses, napilitan itong sumunod. Dinala si Hiraya sa pinto. Hiraya, sabi ni Sinag sa siwang ng pinto. Ang tatay mo, meron ba siyang isang bagay na napakahalaga sa'yo na palagi niyang binabanggit? Isang alaala? Isang regalo? Nag-isip si Hiraya. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa nakaraan. At pagkatapos, isang imahe ang lumitaw. Siya, 5 taong gulang, umiiyak,
dahil nasira ang kanyang paboritong laruan. Ang kanyang ama, inabutan siya ng isang bagong manika, isang manikang gawa sa basahan na may mga botones para sa mata. Ano ang ipinangalan mo sa kanya? Tanong ng kanyang ama noon. Tala, sagot niya, dahil siya ang bituin ko sa dilim. Tumingin siya kay Sinag, ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng liwanag. Tala, bulong niya. Ang pangalan ng manika na bigay niya sa akin, palagi niyang sinasabi, si Tala ang magiging gabay mo. Mabilis na bumalik si Sinag sa telepono. Kidlat ang password, gabay ni Tala Seto. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Ang bawat segundo ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Pagkatapos, isang sigaw ng tagumpay. Nakuha ko na. Sigaw ni Kidlat sa telepono. Nandito lahat. Ang mga bank transfer, ang mga audio recording ng testimonya. Sir, ito na yon. Ia-upload ko na sa lahat ng news outlets, sa social media, sa lahat. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag, isang tunay na ngiti, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Ang huling baraha ay nailapag na. Gawin mo na. Utos niya. Bago ibaba ang telepono, bumalik siya sa interrogation room, umupo sa upuan, at tiningnan ng investigador na may bagong kumpiyansa sa kanyang mga mata. Ang laro ay nagbago na ng direksyon at ang oras ng paniningil ay malapit na. Ang unang tumunog ay ang cellphone ng investigador, isang news alert. Binaliwala niya ito. Pagkatapos, ang cellphone ng isa pang pulis sa labas, at isa pa, at isa pa. Sa loob ng ilang minuto, ang buong presinto ay napuno ng symphony ng mga notifikasyon, isang digital na sunog na mabilis kumalat, hindi na mapipigilan. Isang batang pulis ang humahangos na pumasok sa interrogation room, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Sir, kailangan niyo pong makita to. Ipinakita niya ang kanyang telepono sa investigador. Sa screen, isang pangunahing news website ang nag-flash ng headline. Breaking! Ebidensya sa pagpaslang kay Amado Salcedo at pag-frame up kay Sinag Monteverde. Isiniwalat online. Pamilya Valderrama. Itinuturong utak. Sa ilalim ng headline, naroon ang lahat. Ang audio recording ng dating tauhan ng Valderrama na ikinukwento ang bawat detalye ng pag-utos ni Doña Esmeralda na patahimikin si Amado Salcedo. Ang mga kopya ng bank transfer mula sa isang dummy corporation ng mga Valderrama papunta sa account ng hit-and-run driver. Ang mga email na nagpapatunay na ang parehong teknolohiya ni Amado ang ginamit para i-frame si Sinag. Ang buong kwento, ang buong kasinungalingan, ay hubad na ngayon sa harap ng buong bansa. Napatingin ang investigador mula sa telepono, papunta kay Sinag. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang pangaasar sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot. Tumayo si Sinag. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang silya ay ang tanging ingay sa silid. Sa tingin ko, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. Tapos na tayo dito. Ang mga sumunod na oras ay isang mabilis na paggulong ng mga pangyayari. Ang presinto, na dati kanilang kulungan, ay naging sentro ng isang media circus. Ang mga abogado ni Sinag, na dati nagtago na parang mga daga, ay biglang nagsulputan. Bawat isa ay nag-uunahan na ituloy ang laban para sa kanilang kliyente. Sa gitna ng kaguluhan, hinanap ng mga mata ni Sinag si Hiraya. Nakita niya ito, nakaupo sa isang sulok, nakatingin sa kanyang mga kamay habang inaalis ng isang babaeng pulis ang kanyang posas. Nagtama ang kanilang mga mata mula sa kabilang dulo ng silid. Walang salitang namagitan, ngunit sa isang tingin na yon, ibinahagi nila ang lahat, ang sakit, ang takot, at ngayon, ang tagumpay. Samantala,
Sa isang marangyang mansyon sa Forbes Park, ang mundo ng mga Valderrama ay gumuho. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog. "Ricardo, gawin mo ang trabaho mo. Patahimikin mo sila." Sigaw ni Doña Esmeralda sa kanyang asawa. Ngunit huli na. Ang sunog ay masyado ng malaki. Unang dumating ang mga awtoridad para kay Ignacio. Natagpuan nila siyang nag-iimpake ng kanyang mga gamit, nanginginig sa takot. Pagkatapos, si General Ricardo Valderrama. Inaresto siya sa kanyang sariling opisina. Ang kanyang mukha na dati puno ng kapangyarihan ay ngayoy isang maskara ng pagkagapi. Ang huling eksena ay ang pinakadramatiko. Nagaganap ang isang high society charity ball kung saan si Doña Esmeralda ang panauhing pandangal. Habang nasa entablado siya, nagbibigay ng isang talumpati tungkol sa kabutihan at pagtulong sa kapwa. Ang malalaking pinto ng ballroom ay bumukas. Pumasok ang mga ahente ng National Bureau of Investigation. Napatigil sa pagsasalita si Doña Esmeralda. Ang lahat ng mata ay napunta sa mga bagong dating. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay nanig. Ngunit kahit sa huling sandali, hindi nawala ang kanyang pagmamataas. Tumingin siya sa mga ahente na para bang mga langgam na gumagambala sa kanyang hardin. "Doña Esmeralda Valderrama," sabi ng lead agent. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. "Inaaresto ka namin para sa mga kasong murder, corporate fraud, at obstruction of justice." Isang kolektibong gasp ang maririnig mula sa mga mayayamang panauhin. Dahan-dahang lumapit ang mga ahente. Inilabas nila ang posas. Sa harap ng daan-daang camera phone na ngayon ay nakatutok sa kanya. Sa gitna ng charity event na simbolo ng kanyang pekeng kabutihan, ang reyna ay tuluyan ng natanggalan ng korona. Pinusasan siya. Ang brilyante sa kanyang mga pulso ay kumikinang sa tabi ng malamig na bakal. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata na nakatitig sa kawalan ay sumisigaw ng purong pagkamuhi. Ang imperyo ng kasinungalingan ay bumagsak na. Pabalik sa presinto, si Sinag at Hiraya ay sabay na lumabas. Ang gabi ay napalitan ng umaga. Sinalubong sila ng liwanag ng araw at ng walang katapusang flash ng mga kamera mula sa media na naghihintay sa labas. Hinawakan ni Sinag ang kamay ni Hiraya. Mahigpit. Isang reporter ang sumigaw mula sa karamihan. Ang tanong niya ay nangingibabaw sa lahat. "Mr. Monteverde, Miss Salcedo, ano na ang susunod para sa inyo?" Tumingin si Sinag kay Hiraya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tanong ay hindi na para sa kanya o para sa kanya lang. Para na ito sa kanilang dalawa. Ang kanilang paglalakbay sa dilim ay tapos na. Ngunit ang kanilang paglalakbay sa liwanag ay ngayon palang magsisimula. 6 na buwan ang lumipas. Ang Maharlika City ay unti-unti nang bumabalik sa dati nitong ingay. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ang kwento ni Sinag at Hiraya ay naging isang modernong alamat, isang paalala na kahit ang pinakamataas na pader ay kayang gibain ng katotohanan. Ang pangalan ni Amado Salcedo ay nilinis sa isang formal na seremonya na dinaluhan ng mga opisyal ng gobyerno. Ang kanyang larawan, na dati larawan ng isang kriminal, ay ngayoy nakasabit sa Hall of Fame ng National Technology Institute. Nakatayo si Hiraya sa harap ng puntod ng kanyang ama. Ang damo sa paligid ay bagong gupit at ang lumang lapida ay napalitan na ng isang bagong-bago, gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang mga salitang Amado Salcedo. Isang ama, isang henyo, isang bayani. Inilapag niya ang isang pumpon ng puting bulaklak sa paanan nito. Hindi na luha ng pighati ang dumadaloy sa kanyang mga mata, kundi luha ng kapayapaan. "Nagtagumpay po tayo, Itay," bulong niya sa hangin.
Nakamtam na po natin ang hustisya. Isang mainit na kamay ang dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang presensya ni Sinag ay naging bahagi na ng kanyang paghinga. Tumayo ito sa tabi niya. Hindi nagsasalita, ibinibigay lamang ang suporta at katahimikan na kailangan niya sa sandaling iyon. Kinalaunan, sa isang press conference na ibang-iba sa mga nagdaang kaguluhan, opisyal na inilunsad ang Hiraya Sinag Foundation for Legal Justice. Ang layunin nito, magbigay ng libreng tulong legal sa mga taong walang kalaban-laban, mga biktima ng inhustisya na katulad ng kanyang ama. Nakatayo sila sa entablado, magkatabi. Hindi na bilang amo at kasambahay, hindi bilang bilyonaryo at biktima, kundi bilang magkapareha. Ang pundasyong ito ay isinilang mula sa sakit at kadiliman. Sabi ni Hiraya sa mikropono, ang kanyang boses ay matatag at puno ng kombiksyon. Ngunit ang layunin nito ay maghasik ng liwanag at pag-asa para sa bawat Amado Salcedo na pinatahimik, para sa bawat pamilyang siniraan. Narito kami para ipaglaban kayo. Pagkatapos, si Sinag naman ang nagsalita. Naranasan kong mawalan ng lahat, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga taong nasa audience, mga pamilya ng mga biktima, ang mga unang benepisyaryo ng kanilang pundasyon. At sa pagkawala ng lahat, doon ko natagpuan ang tunay na halaga ng buhay. Hindi ito nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa kung paano mo ginagamit ang mga ito para itama ang mali at tulungan ang iyong kapwa. Matapos ang press conference, habang papalubog na ang araw, naglakad-lakad sila sa dalampasigan. Ang kulay kahel na sinag ng hapon ay nagpipinta sa kalangitan. Masaya ka ba? Tanong ni Sinag, habang pinagmamasdan ng ngiti sa mga labi ni Hiraya. Masaya, sagot niya, at payapa. Tumingin siya kay Sinag. Kayo po. Ibig kong sabihin ikaw, masaya ka ba? Huminto si Sinag sa paglalakad at humarap sa kanya. Kinuha niya ang dalawang kamay ni Hiraya at marahang hinawakan. Ang mga mata niya, na dati puno ng yabang at lamig, ay ngayoy puno ng init at pagsamba. Nang magsimula ang lahat ng ito, sabi niya, ang gusto ko lang ay bawiin ang kumpanya ko, ang pangalan ko, ang buhay ko. Sinimulan natin to para sa hustisya. Hinaplos niya ang pisngi ni Hiraya gamit ang kanyang hinlalaki. Pero sa huli, natagpuan kita. At ikaw, Hiraya Salcedo, ikaw ang mas mahalaga kaysa sa lahat ng nawala sa akin. Ikaw ang tunay kong tagumpay. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa harap ng papalubog na araw, sa saliw ng mga alon, ibinigay nila sa isa't isa ang isang halik. Isang halik na hindi na isinilang mula sa desperasyon, kundi mula sa isang pag-ibig na sinubok ng apoy at naging mas matatag. Isang pag-ibig na nagpapatunay na ang hustisya ay posible at ang pag-asa ay laging mahahanap kahit sa pinakamadilim na kabanata. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa pagbagsak ng mga Valderrama. Doon pa lamang ito tunay na nagsimula. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Sinag. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang paglalakbay kasama ang ating mga bida. Sa bawat kabanata, sa bawat pagsubok at sa bawat tagumpay, ramdam ko ang inyong presensya at iyon po ang nagbigay sa akin ng lakas upang bigyan ng buhay at hustisya ang kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang salaysay na ito, ninanais kong lumikha hindi lamang ng isang simpleng kwento ng pag-ibig, kundi isang salamin ng pag-asa, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na tala, at kahit sa pinakamatinding unos, laging may sisilong na pagmamahal. Ang kwento ni Hiraya at Sinag ay isang patunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman
o kapangyarihan, kundi sa tibay ng pusong handang manindigan para sa katotohanan at magmahal ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong damdamin. Anong bahagi ng kanilang paglalakbay ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon mula sa kanilang kwento? Ang inyong mga saloobin ay musika sa aking pandinig at inspirasyon sa aking pagsusulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Naway manatili sa inyong mga puso ang apoy ng pag-asa at ang init ng tunay na pag-ibig. Ang inyong kaibigan at kwentista, Kwentong Damdamin TV.